Naku po, ito na! US President Donald Trump nagpadala ng mahigit 10,000 sundalo upang pangunahan ang nangyayaring mass deportation. Paano na isasakatuparan ang ganitong kalawak na operasyon? Ano ang mga hakbang na ginagawa para mapabilis ang pagpapaalis ng mga undocumented immigrants? Samantala, Brazil umalma laban sa Amerika. Ano nga ba ang dahilan ng kanilang pagtutol? Bukod dito, 24 na Pilipino ang hindi nakaligtas sa deportasyon at ngayon ay sapilitang pinabalik sa Pilipinas. Ano ang tunay na dahilan ng kanilang deportasyon? At Department of Migrant Workers naghahanda ng mga plano para sa proteksyon ng mga OFW. Alamin natin ang mga hakbang na ito. Mga kahistoryador, isang nakakagulat na hakbang ang kumalat sa buong Amerika. Matapos mapabalita na ang administrasyon ni US President Donald Trump ay nag-isip na mag-deploy ng hanggang 10,000 sundalo sa hangganan ng US at Mexico. Ayon sa isang internal na memo na nakuha ng CBS News, ang planong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya upang pigilan ang pagpasok ng mga migrante sa US habang sila ay naghihintay ng deportasyon. Sa kanyang unang linggo sa opisina, agad na nagdeklara si President Donald Trump ng national emergency sa southern border. Sa pamamagitan nito, inutusan niya ang Department of Defense na magbigay ng mga tropa at mapagkukunan upang tulungan ang Homeland Security sa pagkuha ng kumpletong kontrol sa hangganan. Ang mga sundalo ay inaasahang tutulong sa pagtatayo ng mga barricade upang mapigilan ang pagpasok ng mga migrante. Isang hakbang na naglalayong palakasin ang seguridad at kaayusan sa hangganan. At ayon pa sa memo, may plano ring i-convert ang mga base ng Department of Defense bilang mga pasilidad para sa paghawak ng mga migrante. At kung iisipin mo na ito ay isang maling hakbang, nagkakamali kayo. Dahil ang layunin ng mga ito ay upang mas madali ang proseso ng detensyon at deportasyon. Bukod dito, pinaplano rin ng Administrasyong Trump na palawakin ang kapasidad ng Immigration and Customs Enforcement sa pamamagitan ng pagtatayo ng 14 na bagong pasilidad na kayang humawak ng 1,000 migrante bawat isa. Ganito pinaplano ng maayos ni Trump ang gagawing aksyon na walang mapapahamak at magiging matiwasay at ligtas ang pagpapatupad ng batas. Sa isang briefing kasama ang mga mamamahayag, inihayag ng isang senior official mula sa militar na ang unang deployment ay kinabibilangan ng 1,500 sundalo, 1,000 Army personnel at 500 Marines na ipapadala sa hangganan. Bagamat hindi sila makikilahok sa direktang pagpapatupad ng batas, sila ay nakatalaga upang tumulong sa Customs and Border Protection at magtayo nga ng mga barricade. Ang mga hakbang ni Trump ay bahagi ng isang malawak na kampanya upang isara ang hangganan laban sa mga migrante at naghahanap ng asylum. Inutusan din niya ang mga tauhan ng imigrasyon na mabilisang i-deport ang mga taong iligal na tumawid sa bansa kahit pa wala silang pagkakataong humiling ng asylum. Ginagawa umano ito upang masiguro na walang makakapasok na may masamang layunin at pagtatangka sa kaligtasan ng mga Amerikano. Subalit sa kabila nito, ang gobyerno ng Brazil ay hindi nagustuhan at umalma sa ginawa ng Amerika. Nagalit ang mga matataas na opisyal ng Brazil matapos ang isang insidente kung saan 12 ng mga imigrante mula sa Estados Unidos ang dumating sa kanilang bansa na nakaposas.
isa raw itong diskriminasyon at tila hindi katanggap-tanggap. Nilalabag rin umano ng mga gumawa nito ang karapatan ng isang tao. Nang lumapag kasi ang eroplano sa Manaus, ang hilagang lungsod ng Brazil, agad na umaksyon ang mga otoridad. Inutusan nila ang mga opisyal ng US na kaagad na alisin ang mga posas. Ang Ministry of Justice na si Ricardo Lewandowski ay nagbigay diin sa lantaran na pang-aabuso sa mga pangunahing karapatan ng mga mamamayan. Ang eroplano na orihinal na nakatakdang lumapag sana sa Belo Horizonte ay napilitang lumapag sa Manaus dahil sa technical issue. Ayon sa pahayag mula sa Federal Police sa Brazil, 88 Brazilian ang sakay nito. Subalit, mayroong pagkakaiba-iba sa bilang. Sinabi ng estado ng Amazonas na 79 lamang ang pasahero, 62 lalaki, 11 babae at 6 na bata. Sa gitna ng kaguluhang ito, agad namang kumilos si Pangulong Luis Inacio Lula da Silva. Iniutos niya ang pagpapadala ng sasakyang panghimpapawid mula sa Brazilian Air Force upang ihatid ang mga Brazilian pauwi ng may dignidad at kaligtasan. Sa kabila ng hirap at sakit dulot ng deportasyon, nagbigay siya ng pag-asa at suporta para sa kanyang mga kababayan. Ang pagkilos ni Lula ay nagpapakita kung gaano kahalaga ang dignidad at karapatan ng bawat tao. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya ang pangangailangan para sa respeto at pag-unawa sa sitwasyon ng mga imigrante. Mga kahistoryador, hindi naman nakaligtas ang halos nasa higit 20 Pilipino sa Amerika matapos ipa-deport na may kaugnayan patungkol sa mga krimen o illegal activities. Siyempre, ito ay bahagi ng pangako ni US President Donald Trump na isagawa ang malawakang deportasyon laban sa mga undocumented immigrants. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, karamihan sa mga deportadong Pilipino ay nasangkot sa mga kriminal na aktibidad. Ngunit hindi ito kabilang sa mga seryosong kaso. Ibig sabihin, kung ikaw naman ay walang criminal record sa Amerika, wala ka dapat ikatakot. Sa ulat ng GMA News, nasa 24 na Pilipino na eksaktong bilang ng mga napauwi sa Pilipinas. Isang araw pa lamang matapos maipatupad ang mass deportation. Hinimok ni Romualdez ang mga Pilipino sa Amerika na walang legal na status na magdesisyon na at kusang loob na bumalik sa Pilipinas o simulan ang proseso ng pag-aayos ng kanilang dokumento. Paliwanag niya, mas mainam na umuwi ng kusa kaysa maghintay ng sapilitang deportasyon sa ilalim ng istriktong patakaran ni Trump. Idinagdag pa ng ambasador na ang mga Pilipinong nagtatrabaho ng maayos at nagbabayad ng buwis ay may mas mataas na tsansa na maging legal sa Amerika, lalo na kung susuportahan sila ng kanilang mga amo. Kaya naman sa ulat ng Department of Migrant Workers noong Nobyembre, inihayag na handa silang tulungan ang mahigit 300,000 undocumented Filipinos sa US na maaaring maharap sa deportasyon. Bahagi ito ng kanilang mandato na suportahan ang mga OFW sa anumang hamon na kanilang kakaharapin. Mga kahistoryador, good news! Pinagpaplanuhan na ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga hakbang para sa proteksyon ng mga overseas Filipino workers kung sakaling mapauwi nga ang mga ito. Kamakailan, nagpatawag ang DMW ng isang dialogo kasama ang mga recruitment agencies upang talakayin ang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino sa Middle East, partikular sa Kuwait at Saudi Arabia. Layunin nito na tiyaking ligtas ang ating mga kababayan at magkaroon ng mas maayos na sistemang magpapalakas sa kanilang karapatan. Sa nangyayari ngayon sa Estados Unidos,
tila naging malinaw ang paninindigan ng Amerika sa pagpapatupad ng batas laban sa illegal immigration. Para kasi sa maraming Amerikano, ito ay isa umanong hakbang patungo sa isang mas maayos at organisadong lipunan kung saan ang batas ay masusunod. Bagamat masakit ito para sa mga undocumented immigrants, lalo na may mga kababayan tayo na naapektuhan, may mga argumento rin na dapat talagang mas bigyang pansin ng bawat isa. Ang pagsunod sa mga tamang proseso ng imigrasyon. Sa ginanap na dialogo ng DMW, tinalakay ang mga mahalagang isyong kinakaharap ng mga OFW sa Gulf countries. Kasama na rito ang mga problema sa kontrata, kawalan ng tamang monitoring sa kanilang kalagayan at ang kawalan ng agarang tugon sa mga emergency. Sa kanilang konsultasyon, mariing ipinaalala ni DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan na ang pulisiya ay hindi lang dapat usapin ng papeles, kundi ng proteksyon sa buhay ng bawat OFW. Dagdag pa rito, iminungkahi ng mga recruitment agencies ang ilang mahalagang pagbabago tulad ng mas detalyadong job descriptions, mas maikling kontrata at mas mataas na sweldo para sa mga manggagawa. Layunin din nilang maging mas aktibo ang mga pamilya ng OFW sa pre-departure seminars upang mas maunawaan nila ang mga hamon ng pagtatrabaho sa abroad. Sa gitna ng lahat ng ito, dapat nating kilalanin ang magandang dulot ng mahigpit na kampanya ng Estados Unidos laban sa illegal immigration. Bilang Pilipino, hindi sapat ang magreklamo lamang. Kailangan nating tanggapin ang realidad at maghanda para sa mga susunod na gagawin. At saka mga kahistoryador, mahalaga ang papel ng bawat isa, pati na rin sa mga ahensya ng recruitment upang masiguro na ang mga OFW ay may sapat na kaalaman at suporta bago pa man sila lumabas ng bansa. Hindi masamang maghangad ng magandang buhay sa ibang bansa, pero tandaan na mahalagang gawing legal ang lahat ng hakbang upang maiwasan ang mas malalaking problema sa hinaharap. Sa huli, hindi natin maikakaila na ang mga undocumented immigrants ay nahaharap sa mga panganib. Kabilang na ang kawalan ng proteksyon mula sa gobyerno ng bansang kanilang pinuntahan. Kaya naman kung Pilipino kang nagnanais magtrabaho sa ibang bansa, mahalagang maunawaan ang mga patakarang ipinapatupad doon at sumunod sa legal na proseso. Dahil ito ay hindi lamang isang paraan upang umiwas sa deportasyon. Ito rin ang nagbibigay daan para sa mas ligtas na karanasan sa trabaho at pamumuhay. Habang patuloy na naghihigpit ang US sa kanilang patakaran, malaking hamon ang kinakaharap ng mga Pilipinong undocumented. Ikaw mga kahistoryador, handa ka bang umuwi kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Comment down below ang inyong mga opinyon.